Pinagtawanan po ng mga supporters ni Ngag-Ngag mga kababayan itong si Ka Eric dahil ang sabi ni Ka Eric magpapa-hair follicle test daw siya. Sabi ng mga supporter ni Ngag-Ngag mga kababayan paano magpapa-hair follicle test ito? Kalbo! Bukal! Hindi sa kanyang kalooban kundi bukal! Kalbo sa kanyang kauluhan daw mga kababayan. Anong ititest dito, Anit? Yan talaga ang kanilang sinabi mga kababayan. Kaya naman, sinagot sila ni Ka Eric na hindi lang naman buhok ang itetest sa hair follicle test Pwede namang buhok sa kilikili. Nag-roll on ako bago pinunan. Balahibo sa katawan. Pati na rin yung, alam nyo na, balahibo sa private part mga kababayan. O maging ang mga cuticle, kagaya ng kuko. Mabuti nga ako nag-a-undergo sa hair follicle test. Yung iba dyan, sabi ni Ka Eric mga kababayan, nagmamanifesto na daw ang paggamit ng pulbo. Ayaw pa rin pa-hair follicle test kahit ang tataasan ng mga buhok mga kababayan. Nagmamanifest na yung niwi-niwi sa paggamit ng pulboron. Deny pa rin, ayaw pa rin magpa-test. Panoorin po ninyo Paano ka magkakaroon ng hair follicle specimen, Ka Eric? Follicle? Ikalbo ka naman. Bukal, kalbo. O nga, bagamat kalbo ako, pero baka nakalimutan po ninyo, hindi lang naman sa ulo po may buhok ang ating katawan. See? Hindi naman sinabing hair follicle test. Kundi hair. Pero tayo mga bukbok sa katawan Pero mga bigote, walang bigote. Pero may buhok sa kilikili at may mga balahibong pusa mga kababayan, si Ka Eric. Alam nyo na. Alam nyo na. Kasali ba, Ka Eric, yung buhok doon sa baba? Ako po ay tinatayang kukuhanan ng hair follicle sample sa armpit, sa kilikili po. Sana hindi maging masakit kasi sabi ni... sa ilong. Anyway, nakamask naman yun mga kababayan nung kumukuha ng sample. Hindi na siguro maaamoy pero... total shaving daw yun. Total ang gagawin shaving. sa clinic. Kasi hindi na po bumalik ang buhok ko Mula ng college ako, ganito na talaga si Ka Eric. Kalbo na siya. Kaya huwag niyong kalimutan, hindi po natin pwedeng sabihin lang ng mga kritiko na ito'y publicity or propaganda stunt lang nila, Ka Eric. Yan talaga ang birada nila kay Ka Eric. Dito sa Panao Sambayanan mga kababayan, na publicity lang daw yung pagpapa-hair follicle test. Good example nga yan mga kababayan Ibig sabihin, tina-challenge natin itong mga opisyalis ng ating mga gobyerno, yung mga tumatakbo, lalong-lalo na ang presidente. Undergo hair follicle test. Ayaw. Ayaw mga kababayan. Nangutya pa dahil, kalbo daw. Saan daw kukuha ng buhok? Armpit po. Sa kilikili po ang Kilikili. harvest ng hair follicle specimen. Harvest. Harvest talaga ang term. At hopefully it will be enough. Kung hindi pa, dito sa legs. Aantayin natin mga kababayan sabihin ni Ka Eric yung the magic words. Yung buhok sa baba. Sige, sabihin mo lang Ka Eric yung sounds like bulbix. Medyo may mga siguro maka-harvest din sila sa legs ko. I will just make it accessible yung legs part ko. Bakit kasi walang buhok ito si Ka Eric, no? Pati bigote, no? Clean cut mga kababayan. May mga siguro mga kababayan talaga na mga taong hindi masyadong tinutubuan ng buhok. Para makuhanan po ng hair follicle specimens. Don't worry kung hindi pa kaya ng hair follicle, di keratin, mangyahanap Akala natin yung something bulbix sa mga kababayan. tayo ng clinic. Kasi Pwede po pala ang sa hair kuko? follicle test ay mas credible po ito. Bakit? Di ba? Kasi as far as 5 years back, kaya niyang i-trace kung nagkaroon ka ng drug substance abuse. Pwede. Long term ito mga kababayan. Long term detection. Or illegal drug substance abuse. Siguro itong iniiwasan ng mga politiko na Siguro magpapa-hair follicle test si BBM 5 years after. Kung example lang, senaryo lang nag-stop siya ngayong araw na ito. 5 years from now, tsaka pa lang siya magnin-negatibo. may mga very Senaryo lang yan mga kababayan visible indicators ng abuso sa drug. So hindi pala mga kababayan, lusot din yun yung nagpapakalbo.
Dahil akala natin, maraming mga magpapakalbo nito para hindi na makuha ng sample ng buhok. Eh, kalbo ito eh. Wala na lusot mga kababayan, pati buhok sa kilikili, kinunan. Na ngumingiwi na ang mga bibig. Di ba? Ngumingiwi na ang ilan? Kasi pag hair Ayaw pa follicle rin. po, parang nagpapa-DNA ka. Halimbawa, kung magkaroon ng Accurate. paternity o maternity test, kung sino talaga ang mga magulang o Very accurate yan. o ama o ina ng isang bata, ginagamitan po yan ng DNA procedures. So, Naganda. hair follicle or mga keratin Follicle. specimen from nails o sa loob ng ilalim ng nails. At hindi ko alam kung ano pang iba. So, mas scientific siya. Ang hair Grabe na. follicle test na ito. Humanda kayo, madidetect within 5 years daw. So, yan pong dahilan kung bakit mahalaga po itong tinatawag namin ngayong araw na ito sa Ipanaw Sambayanan na Moral and Integrity Challenge. Lahat po ng may gusto o may ninanais na pumasok sa government service at public office. Tapos, ang interesting mga kababayan, di ba, nagkahumanan sina Pulong at si Migs Nograles, nag-undergo sila ng hair follicle test. Ang resulta ni Pulong ay nandoon na mga kababayan, nilabas na, pinakita na, all negative. 2 beses pa nag-test si Pulong mga kababayan. Nung nagsabit siya ng bill para doon sa hair follicle test at nung tumakbo na siya, nag-file na ng candidacy, andyan na ang 2 resulta. Kay Migs Nograles, wala pa. Ipakita mo naman, Migs. Kagaya sa amin sa party list, pwede nail, pero hindi ko alam kung ang clinic Said Muhammad Ali Jr. ay kung mayroon silang procedure to process DNA type level of testing using nail specimen or keratin. Sino ang magte-test niyan? Mahirap din yan mga kababayan dahil ang existing natin dito, hair follicle. This is for the purpose of calling out all candidates and aspirants for Pati government officials, pati presidente. Challenge siya ito mga kababayan. Kalbo Nagpa-hair follicle any test. public office at all levels sa 2025 elections. Tapos, kayo pa ang may ganang matawa. Yung mga supporters ng Agag mga kababayan dahil parang nanluloko lang daw. Ano daw ititest sa kanya? Anit? And in the next elections, sana nga gawing mandatory ito ng COMELEC na bago ka makapag-submit ng iyong Certificate of Candidacy at bago ka maisama sa list of qualified candidates, party list man yan, senador, presidente, vice presidente, mag-a-undergo mayor, ng governor, vice test. governor, congressman, board members, senators, pababa hanggang mga city councilors or mga bukal o kaya mga Lahat na. sangguniang bayan, Lahat na. pati barangay level, dapat magkaroon ng Requirement. scientific testing of the presence of possible or illegal drug substance abuse. As Ang problema mga kababayan, ang reasoning ng mga ungas mga kababayan hindi naman lahat ng nagtitake ng pulburon is judic. Yung ilan ng mga kababayan nagpapahaba lang ng oras para hindi matamaan ng antok, para maging mas productive at maraming magagawa. Dahil apparently, ang sabi nito mga grupo ni Agag mga kababayan, mayroong economic factors ang trga. Di ba? Ngag-ngag talaga. way back as 3 to 5 years ang kaya niyang i-backtrack. Mahalaga po yun. Ang tawag dyan, Mahalaga. integrity and moral challenge. Moral challenge. Kaya po sa dulo ng aming panawagan, mga kababayan, ang ibig ko pong sabihin, Ang this is ibig not just sabihin. about the drug testing procedure itself. This is more about the integrity of every individual na gustong makasama o makasalamuha ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang layunin o ambisyon na makapasok sa public Correct. office or government service. Eto mga kababayan, hindi naman tayo sana mapupunta dito sa challenge na pagpapatest. Kung ang ating Pangulo mismo mga kababayan ay may effort talaga kagaya ni dating Pangulong Digong na labanan itong mga nagtutulak ng illegal na mga pulburon. Wala
Walang effort mga kababayan, kaya bumabaha na rin ang mga pulbo dito sa ating bansa ngayon. Ayaw nga magparamihan ng huli mga kababayan, bawal daw yan, no? Kaya umaabot tayo dito Lalong-lalo na ang issue laban din sa presidente ay paggamit daw ng pulbo. At ang nilalagay diyang mga tauhan, gabinete. At kasing nag-nag din daw ng, na sino. Kaya kailangan hindi ka involved sa illegal drug substance or wala kang itinatago na involvement tungkol dito. Dapat malinaw po yan. And it shall not only include the candidates in any elective position. It Pati shall na rin also yung include mga appointed gabinete. positions sa kabinete. And even the Halos, sabi daw, karamihan daw. Party-party din daw mga president, the kababayan. vice president, down the line. Tapos na si Sarah, nagpa-hair follicle na siya mga kababayan. Even the judges, the prosecutors, lalo na sa Congress. Mga Naku, pulis din. Isama mo na si Marbil. napakadami po ng dapat i-test dyan ng hair follicle-based or DNA type drug testing. Sapagkat they do not deserve to stay any longer any day. You don't deserve. Sa public office, Ayaw kapag namin ng Judic. involved sila sa illegal drug substance abuse. A public office is a public trust, and for you to have public trust competence, you should also have integrity and moral authority. Correct. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Na sila pa ang may ganang natawa dito kay Ka Eric sa pagpapa-hair follicle test niya. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.